morning! Happy Sunday! For the last few days, pinag-aaral natin yung Book of Colossians, letter of Paul to the Colossians. Natapos naman natin yung verses 1 to 12, no? Ngayong araw, pag-aaral natin yung verse 13 and 14. Okay, so, bago yan, mag-pray muna tayo. Heavenly Father, maraming salamat sa binigay ninyong pagkakataon na pag-aralan namin ang inyong salita. Lord, encourage us, empower us, and enlighten us to do your will. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, anong sabi ng verse 13 at saka 14? He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Ulitin ko. Yung He dito, God. God has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So ito yung una nating pag-aaralan. God has delivered us. Yung word na deliver, sa Greek yan, rumai. Ang ibig sabihin ng rumai is to rescue, to deliver, to save. Okay? So, meron pa siya kasamang concept, itong rumai. Not only to save and deliver, but to save and deliver and rescue someone for yourself. Okay? Ibig sabihin, ang Panginoon, no, sinave tayo. Parang imagine nyo, hinugot tayo ng Panginoon. He saved us, no, from the dominion of Satan and saved us for Himself. Okay? Yan ang concept ng rumai. Kasi nga nasa mundo tayo. Itong mundong ito, pag-aari ng Satanas. Okay? At hinugot tayo ng Panginoon sa mundong madilim at niligay niya tayo. Sabi niya, He has delivered us and transferred us into the kingdom of His Son. Okay, nasa mundo pa rin tayo, nakatira tayo sa mundong ito. Okay, pero kinuha na tayo, hinugot na tayo ng Panginoon at dinala na tayo sa kaharian ng kanyang anak. Brother Raymond, sandali, buhay pa ako, nasa lupa pa rin ako. Yes. Kaya nga, ang tense niyan, delivered, rescued, transferred. Past tense, dahil tapos na yan, gawa na yan, done deal na yan. Sigurado na tayong pupunta sa kaharian ng Diyos. Dahil anak tayo ng Diyos. No? Dahil sinuko natin yung buhay natin kay Kristo, anak tayo ng Diyos. Hinugot tayo from darkness, nilagay tayo sa kingdom of His Son. Okay? Yan ang nangyari sa atin. Ngayon, naghihintay tayo in joyful anticipation, in joyful hope sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. At ngayon naghihintay tayo, paano tayo mamumuhay sa mundong ito? Ito sabi ng verse 10, we walk in a manner worthy of the Lord. Okay, we walk in a manner worthy of the Lord. Paano ang itsura nito? Anong itsura nito? Alam niyo yung phrase dito, to walk, no? Walk. Sa Jewish yan, sa Hebrew yan, halak. Yung halak, ibig sabihin, sundin ninyo yung Jewish oral tradition. Yan. Pero ang sabi ni Paul, okay, by the way, ang sabi ni Paul, wag kayong sumunod dyan. Okay? As a matter of fact, yung word dyan ginamit nila is halaka. Yan yung collection ng mga Jewish oral tradition na sinusunod ng mga Hudyo. Okay? Yung halaka na napapangiti ako dahil nung bata ako, medyo mischievous ako. At lagi kong naririnig yan sa mga tao, halaka. Magagalit ang nanay mo sa iyo. Kaya, para maalala niyo yung halaka. Kaya halaka. Anyway, sabi ni Paul, huwag yung susundin yung Jewish oral tradition. You walk with a manner worthy of the Lord. Okay? Huwag kayong sumunod sa Jewish oral tradition. Huwag kayong sumunod sa mga tradisyon. Huwag kayong sumunod sa mga superstition. Okay? Mga sabi-sabi. Sumunod kayo, maglakad kayo in a manner worthy of the Lord. Okay? So, may mga ginagawa ba tayong hindi pleasing sa Panginoon? Of course. Lahat tayo ginagawa yan. At kung may makita kayong tao na sabi niya ang ginagawa niya pleasing to the Lord, sasabihin ko sa inyo, sinungaling yung taong yan. Wala sa atin ang kayang gawin lahat at gampanan lahat ng pinapagawa ng Panginoon. Okay? Kaya ang importante sa atin, yung ating desire to do God's will. And that starts by knowing kung ano pa talaga yung gusto ng Diyos na ginagawa natin at ano ba yung gusto ng Diyos na ay yung ayaw ng Diyos na ginagawa natin. So, tanong niyo, Brother Raymond, paano ko malalaman yan? Alam niyo, simple lang. Pwede kayong pumunta sa Exodus chapter 20. Yan, dyan natin makikita yung 10 Commandments. Diyan natin makikita
na ang dami pala natin ginagawa na hindi pleasing or nakakatuwa sa mata ng Diyos. Okay? For example, yung chapter 20 verse 3, ito sabi niya, "You shall have no other gods before me." Okay? Dapat wag kayong manamba sa kahit kanino. Pero lang ang Diyos. Diyos lang. Okay? Lahat tayo, guilty dyan. Hindi, Brother Raymond, sandali. Ang Diyos lang ang pinupuri ko. Ang Diyos lang ang wino-worship ko. Alam nyo, lahat tayo, in one way or the other, we violate this command. Dahil ang utos ni Jesus Christ, you have to love the Lord, your God, with all your heart, your mind, your soul, and your strength. Hindi natin kayang gawin yan. We love our spouse, we love our family, we love our jobs, our careers, we even love our money. Sometimes we even love yung ating pain. Okay? Kasi nga, yan tayo, yan ang character ng mga tao. Okay? Kaya ang importante sa atin, humingi ng tulong sa Panginoon para bigyan niya tayo ng lakas para magampanan natin itong command to love the Lord. O, di ba? Not to bow down, not to have any other gods before me. Ang sabi ni Paul sa verse 11, being strengthened with all power according to God's glorious might. Alam niyo, nung panahon ni Paul sa Greco-Roman world, importante yung spiritual power, no? Diyan nila kinukuha yung power to make wealth. Kaya marami silang mga ritual to gods and pagan rituals in order to be prosperous and to protect them from various mga curses, no? Alam niyo, recently, di ba, nag-celebrate yung mga Chinese ng Chinese New Year. Oh, anong year ngayon? Year of the... Tama kayo, the snake. Okay, maraming tao bumili ng mga gold ng mga ahas at pinaglalagay nila sa mga bahay nila. Yung iba naman, golden Buddha. Yung iba naman, yung parang kitikat na gumaganyan-ganyan. O yung iba, yung parang hexagon na may mirror yata yun. Sabi nila parang daw hindi makapasok ang mga evil spirits. Kagaya na may nakasabit doon ng mga red na gano'n. Mga red ninyo sinasabit sa bahay ninyo. Superstition lahat yan. Ayaw ng Diyos lahat yan. Mga ribo-rebulto ninyo, ayaw ng Diyos lahat yan. You shall not have any other gods before me. Okay? Pero, ang dami natin ginagawa. Minsan hindi natin namamalayan. Ang gano'n, ilan sa inyo, nung New Year, ang naglagay ng mga bilog-bilog na mga fruits sa inyong mesa para swertihin. Ayaw po ng Diyos yung mga ganyan. O yung mga horoscope. Tawag ko dyan, horror scope. Yan, naniniwala kayo sa mga ganyan. O sumisindi ng kandila para sa patay. May ng misa para sa patay. Okay, alam nyo, may nakita akong quote. Nandun ako sa St. Joseph Pacdal noong isang araw. Ito yung quote. Papabasa ko sa inyo. Kinuha ko ng litrato. Baka sabihin nyo, binibiro ko kayo. Ayan. Yan ang quote ni Pope Francis. Okay, he's urging yung mga followers niya. Sabi niya, magdasal kayo kay Joseph to guide you in the path of life. Obtain grace and mercy, courage, defend. Really? Kaya hindi sinasagot yung mga panalangin ng maraming tao kasi nananalangin sila sa patay na tao. Hindi sila nananalangin sa Diyos. Hindi ka nananalangin sa Diyos tapos expect mong i-bless ka ng Panginoon. Hindi pwede yon. Si Joseph, patay na yon. Walang magawa sa'yo. Joseph has no power to do anything for you. Mary has no power to do anything for you. The Roman Catholic saints have no power to do anything from you. To guide you in life? You want guidance? Ask God. You want grace and mercy? That's only from Jesus Christ. Kaya ito, mga ganito, this is blasphemy. This is evil. Tandaan niyo yan. Si Pope Francis is evil. At kung sumusunod kayo sa kanya, kasalanan ninyo yan. Yan. Baka sabihin nyo, binibiro ko kayo. Punta kayo sa harap ng St. Joseph Church, makikita nyo yan. Yan ang tinuturo ng Roman Catholic Church. Yan ang ginagawa ni Paul nung araw nung sinulat niya yung Book of Colossians. He was trying to battle heresy, wrong teaching from wrong teachers, false teaching from false teachers. Yan ang ginagawa ni Paul. At sana ngayon, in 2025, gawa natin ang paraan. Alam nyo, sabi pa nga ni Pope Francis, di ba? Defend us from every evil. Ba? Sandali lang. Di ba naalala nyo, sinong nagsabi yan? Our Lord Jesus Christ, di ba sabi niya? Ganto kayo manalangin, Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our sins, and deliver us from the evil one. Who is going to deliver us from the evil one?
Saint Joseph? Really? Ay, nako. Ay, Panginoon lang ang kayang mag-deliver sa atin from the evil one. And the choice is yours. Di ba? Either you live your life according to this earth, you walk according to this earth, or you walk in a manner worthy of your calling, sabi ni Paul. Di ba? And then obtain power from God who has delivered us, who has transferred us from the kingdom of darkness into the kingdom of His Son, Jesus Christ, in whose name we have redemption, the forgiveness of our sins. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this day. Maraming salamat, Panginoon, sa binigay niyo pagbubukas sa aming isip na makita namin itong kamalian na nangyayari sa aming lipunan. Lord, 114 million Filipinos, Lord. More than 100 million siguro, Lord, nagsimba ngayon, following false teachers and false teaching. Lord, tulungan niyo sila, Lord, na makita yung kamalian ng kanilang ginagawa. Lord, dusain ninyo itong mga nagpapalaganap ng kamalian, Lord. Ipakita ninyo, Lord, kung sino kayo. What you can do. Kami, Lord, we worship you and no other. We declare today, Lord, our allegiance and our obedience only to you, God the Father, to the Holy Spirit, and to your Son, Jesus Christ, in whose name we pray. Amen. God bless you. Have a blessed week.